po ang aking presentation. Okay naman Yes po. Okay po, ma'am. Okay Okay po. po. Thank you, ma'am. So, mention po ni Ma'am Faye kanina na maganda daw po yung topic natin for this morning. So, very important po itong ating topic, especially po sa inyo na mga pollution control officers. So, sa ngayon, designated pa lang po kayo, pero eventually, syempre magpapa-accredit po kayo. So, kayo din po ang mga na accredited na pollution control officer ng inyo pong mga respective projects. So, very important po ang topic regarding SMR or Self-Monitoring Report, kasi kung maaalala nyo po yung discussion nyo sa DAO 2014-02, which is present po sa inyo yung mga duties and responsibilities nyo po as PCO. So i-familiar po natin and dapat aware po tayo dun sa, di ba marami po yun sa DAO 2014-02. So marami po yun na mga duties and responsibilities ng mga PCO. And isa po doon is yung regular po and timely submission. Ayan, natanda niya, 21 daw na duties and responsibilities. So based po kasi sa experience, maraming mga PCO na hindi talaga po sila familiar doon sa duties and responsibilities. And for the information din po ng lahat, meron din po kasi sa office na ini-issue na parang notice po of non-performance. So baka mamaya meron doon na mga hindi po nyo nagagawa sa mga duties. So pwede rin po kayo mabigyan ng notice of non-performance as PCO. So dapat po familiar tayo doon. And isa nga po doon sa pinakamahalaga kumbaga po na duties and responsibilities ng isang PCO is yung regular and timely submission po of report, which is ito nga pong SMR or self-monitoring report. So, na-mention po ni Ma'am Faye na ngayon po ay online na. So, siguro yung mga dati ng mga PCO po dito, submit na din po online. And for the information din po kasi ng lahat, before po bago pa mag-pandemic, ang usual na mode of submission po kasi talaga ng SMR is yung hard copy. So, personal pong nagpupunta sa office or di kaya sa mga PEMO, nagsasubmit po nung hard copy, which is yung form. Then, yun na po yung quarterly sinasubmit po. Kaya lang nung nag-pandemic, siyempre po nag-shift na din tayo din doon dahil nung puro na din po online. Although, bago pa po talaga mag-pandemic, naka-plan na din na gagawing online na din po talaga itong SMR. Kaya nung 2020, nung nag-pandemic, actually nasa transition pa lang po noon, kaya hindi pa ready lahat. So instead po na parang in-implement na dapat lahat doon na sa online, nag-accept pa rin po yung office na pwedeng hard copy pa rin or pwedeng through email yung submission para to give consideration din po doon lalo sa mga hindi pa din familiar and hindi pa din po aware. Kasi even kami po sa office, hindi din po kami ganun that time familiar doon sa system, which is yung ating online SMR system. Kaya nung year po, nag-follow up or nagbigay ulit ng directive sa central. So, sinabihan po lahat ng regions na kailangan po talaga lahat, pure online na. Kaya nag-issue po kami ng notice last year, siguro around third quarter po yata yun, na hindi na po kami mag-a-accept ng other mode of submission maliban po doon sa online system. So ang i-discuss po natin ngayon is doon na tayo sa sa online para at least mas ma-familiar niyo na din po yung yung process. Although kung ano man po yung makikita niyo kasi doon sa form, so I think binigyan po kayo ng binigyan po kayo ng copy ni Ma'am Faye nung form. So yun lang din naman po yung makikita. So before po tayo mag-proceed dun sa actual na accomplish ng SMR sa online, so discuss po muna natin yung brief overview and introduction about this SMR or self-monitoring report. Okay. So ito pong SMR, ini-implement po DMB pursuant po sa DENR Administrative Order 2003
So meron din pong na-issue na Procedural and Reference Manual of DAO 2003-27. So pwede nyo po yun i-download sa Google. So type nyo lang po, Procedural and Reference Manual of DAO 2003-27 or Procedural and Reference Manual of Self-Monitoring Report. So nandun din po yung detailed na step-by-step ng pag-fill up ng form. So pwede nyo pong gawing reference. So halimbawa after ng training, mag-try po kayo sa online or may mga questions kayo, pwede nyo pong gawing reference yung procedural and reference manual kasi nandun din po yung mga discussion per module. Okay. So, I believe po na tapos na yung discussion ng mga other environmental laws na ini-implement po ni EMB and for sure po na naririnig nyo na din po yung, yung SMR or yung patungkol po sa requirement ng submission of SMR or the self-monitoring report. So, balikan po natin yung sa PD 1586 or yung Environmental Impact Statement System. So, alam nyo naman po na no person, partnership, or corporation shall undertake or operate any project without first securing an ECC. So issued by the President or his duly authorized representatives. So pagdating po sa PD 1586, ang ini-issue po natin is yung tinatawag pong ECC or CNC. So dapat alam nyo na po ngayon kung ano po ang requirement ng inyong project. So dapat po, bago tayo mag-accomplish pala ng SMR, ang unang-una pong gagawin natin is i-identify po muna natin kung ano pong mga laws yung ating project or kung ano pong mga permits, clearances, yung covered yung ating project. So kailangan ko bang kumuha ng ECC? Kailangan ko bang kumuha ng CNC? Kailangan ko ba ng permit to operate, discharge permit, DNR-ID? Ganun po. Kasi based po sa experience namin, syempre meron pong nagsasubmit na akala niya kasi hindi niya kailangan ng discharge permit. So ang mangyayari po, dun sa report is ilalagay niya not applicable kasi akala niya kasi hindi po siya covered. Kaya dapat po sa ngayon, kung hindi po kayo sure na kung kailangan niyo ng permit ng specific na permit na ganito, ganyan, i-verify po muna natin. Kasi yun po yung i-report natin kung akala natin hindi kayo covered ng permit Clean Air Act. So, ang mangyayari po sa report nyo is hindi kayo mag-fill up ng specific na module na yun kasi yun nga, hindi kayo aware na ano po pala, required kayo. So, dapat po nung discussion, since tapos na po yung mga speakers natin sa environmental laws, by now po, dapat na-identify nyo na kung anong mga laws covered ng inyo pong project. So, pagdating po sa PD 1586, so meron nga po tayong ECC and CNC. So, for sure po na-present sa inyo yung ating parang threshold. So, may matrix po tayong tinatawag dito sa PD 1586. Doon nyo po makikita kung ang inyo po bang project ay kailangan ng ECC or CNC lang. Okay, so kung ang project nyo po ay covered ng PD 1586 or kailangan nyo po ng Environmental Compliance Certificate or ECC. So upon issuance po ng ECC, the proponent is expected to first comply with all the conditions stated and to submit compliance monitoring reports. So para po doon sa may mga ECC, so make sure po na pag na-issuean kayo ng ECC, familiar po kayo doon sa inyong mga conditions. So ito based din po ito sa experience namin kasi kami po yung nag-monitor and nag-inspect po sa mga projects. Marami pong mga proponent or even yung mga PCO na hindi po sila familiar sa kanilang ECC condition. So make sure po na kasi iba akala nila okay na-issue na kami ng ECC. So actually hindi siya permit, 'di ba po? So parang planning tool lang siya na dapat kaya nga po meron siyang mga condition. Yung mga condition po na yun dapat sinusunod natin all throughout sa operation ng project. So actually nga merong mga condition prior sa operation ng project and merong condition din even po pag tapos na yung operation. May mga pre and post condition yan. Kaya dapat po make sure na nakukomply po natin yun lahat. So since meron po siyang condition, each condition meron po yung requirement. Kaya dapat po aware or familiar tayo dun sa mga condition na yun kasi dun din po magbe-base yung compliance nyo. So merong mga iba kasi, kailangan pala namin ng
monitoring na quarterly, ganyan, kasi yung nakalagay sa condition. Tapos hindi nyo na-check or hindi kayo familiar na meron ganun palang specific condition na nakalagay sa inyong ECC. So, make sure po na alam natin yung each requirement based po sa condition ng ating mga ECC. And lalo yung mga bagong issue po na ECC ngayon, hindi po nawawala sa condition yung submission of reports. Okay. So, pagdating po sa submission of reports, so ito pong topic natin which is the SMR. So kaya nga po siya self-monitoring report. So by the word itself po, monitoring and reporting. So it is the responsibility po when operating a project na may potential environmental impact. So this is a mandatory requirement ni DENR. So pagdating po sa monitoring report, so meron lang pong dalawang report na require CMB. So, syempre, as PCO, dapat po alam nyo din yung difference kung ano po ang SMR, ano din yung CMR. Kasi marami din po na kami na-encounter sa office na nagsasubmit sila ng CMR kahit hindi naman nila kailangan mag-submit. So, meron namang iba, nagsasubmit sila SMR lang, pero kailangan din pala nila CMR. So, hindi kasi nila alam kung ano yung difference po nung dalawang report po na ito na sinasubmit kay EMB. Okay, so SMR or the self-monitoring report po, so it narrates the quarterly environmental performance of the project in terms po of compliance with water, air, and hazardous waste. So actually even po yung solid waste set by DENR. So this is being submitted quarterly or the proponent of the project could receive a notice of violation. So basically po ang SMR natin, tinatawag din po siyang quarterly monitoring report. So, ang coverage po niya is every quarter. So, sa isang taon, meron po tayong 4 na quarter. So, first, second, third, and fourth quarter. And each quarter po, ang coverage niya is 3 months. For example, first quarter, January, February, March. Second quarter, April, May, June, July, August, September. Then, October, November, December, yung fourth quarter natin. So it narrates daw po yung environmental performance of the project. So lahat po ng compliance nyo patungkol po sa water, sa air, hazardous waste, even yung solid waste. So ito po yung nire-report nyo or ini-include nyo po doon sa SMR. So dapat po pag sinabit nyo, so makikita namin kung kamusta po ang inyong compliance doon po sa mga environmental laws patungkol po sa water, sa air, and yung ating hazardous waste and solid waste. So, yun po, ang SMR is, yun din po yung ating quarterly report. So, ano naman po yung CMR? So, this CMR naman po is yung report showing po yung inyong compliance sa environmental mitigation and monitoring plan na sinasubmit po natin kung mag-a-apply po tayo ng ECC. So, siguro po na-discuss naman po sa inyo yung requirements kung paano mag-apply ng ECC. And nandun po yung ating EMP and yung EMOP or yung Environmental Management Plan and Environmental Mitigation and Monitoring Plan. So dito sa SCMR, dun i-report kung na-implement po ba natin yung ating mga present na mitigation and monitoring plan nung tayo ay nag-a-apply pa lang ng ECC. So syempre po kasi, pag mag-apply tayo ng ECC, ipipredict na po natin ano yung mga magiging environmental impact ng project natin. Kaya dapat po, ilalagay nyo na din doon kung ano yung mga magiging mitigation and monitoring plan nyo. So parang kumbaga pag nag-submit ngayon, i-commit nyo po na ito yung mga gagawin namin para maiwasan po yung itong mga identified na environmental impact ng ating project. Kaya dapat po yung present nyo na mga mitigation and monitoring plan continuously po na i-implement para po maiwasan natin yung identified na environmental impact ng ating project. Okay, so this is also being submitted po to DENR semi-annually online. So ngayon po, kung si SMR po kasi purely online na talaga. So si CMR po, parang nasa transition pa din siya. Pero meron na din po siyang online, kaya lang hindi pa halos lahat pag-submit kasi meron pang mga pinapasok sa system na mga
ng mga ECC. So later po, mayroon din kayong separate discussion regarding po sa CMR. So yun po, yung difference ng ating SMR and CMR. So yung SMR po natin, sinasubmit natin quarterly. While yung CMR po natin, sinasubmit natin semi-annually. So ang SMR, since quarterly, 4 na beses po tayo nagsasubmit in a year. While yung CMR, 2 beses lang since semi-annual lang siya. So ang coverage ng CMR natin will be January to June and July to December. So yung CMR, since report po siya ng ating implementation ng Environmental Mitigation and Monitoring Plan and yung ating mga Environmental Management Plan na yun nga, sinubmit po natin nung tayo nag-apply ng ECC. So ibig sabihin po, kung wala kayong sinubmit dahil wala naman kayong ECC, so you are not required to submit CMR. So yun lang po yun. Pag kayo ay walang ECC or CNC lang kayo, no need po kayong mag-submit ng CMR. Kasi wala naman po kayong ilalagay doon actually sa report. Kasi ang report naman lang na nandito or ang report po na laman ng CMR is yun nga po, yung ating status of implementation ng EMP and EMO. So kung wala po kayong ECC, so no need po kayong mag-submit ng CMR. Okay po? So yung mga CNC dyan, no need po kayo ng CMR. Pero most probably, SMR, covered po kayo. Kasi kung ang project nyo ay merong or covered ng any laws, air, water, hazardous waste, solid waste, pag covered po inyong project, which is halos lahat naman, either meron dyang isang law na covered ang inyong pong project. So, ibig sabihin po, required kayo to submit SMR or the self-monitoring report. Okay, so yun po yung difference ng dalawang report. So ano po ba yung mga kailangan natin? So actually po yung SMR and even yung CMR, madali lang naman po siyang i-accomplish as long as po alam natin yung mga information na ilalagay. Kasi yun din yung nagiging problem ng iba, na tatagalan sila, nahihirapan sila magsabit ng SMR kasi hindi po nila alam kung yung data na ilalagay nila. So kung meron po tayong monitoring na ginagawa sa operation ng ating project, meron tayong mga available na data na ilalagay natin sa SMR. Kaya magiging mas madali po sa atin na mag-accomplish ng SMR and even yung ating CMR. Basta kayo po ay nagmo-monitor ng inyo pong operation. Kaya nga po siya monitoring, then after you monitor, maggagawa na kayo ng reporting naman. Okay, so ito po yung mga basic lang na information na kailangan alam natin kasi dito manggagaling yung mga ilalagay po natin sa SMR. So, SMR and CMR. So, general pa po pala sa SMR and CMR. So, first po is yung mga ECC and the conditions, which is yun nga po yung kailangan sa CMR. So, aside po pala dun sa implementation, status of implementation ng ating mga environmental management plan and monitoring plans. So, ilalagay din po natin yung status of implementation status of compliance ng ating project dun sa bawat condition. Kaya yun nga po yung sabi ko na kung wala naman kayong ECC, so wala kayong kailangang i-comply ng mga ECC conditions. Kaya hindi po kayo required to submit CMR. So dun po sa CMR, kailangan natin yung mga ECC and the conditions. Yun po yung EIS report, which is dun po makikita yung ating environmental management and monitoring plans. Then environmental laws and IRR related to air, water, hazardous waste, and solid waste. So ito po, kailangan na po natin to para sa SMR. Monitoring results, sampling po natin and analysis or results ng mga laboratory analysis na kinagawa nung tayo nag-sampling. Then fuel consumption para po doon sa may mga fuel burning equipment. So yun po, ito po yung mga dapat na mino-monitor and nino-note nyo para at least nga po pag kayo ay magpe-prepare na ng SMR, madali na lang pong mag-accomplish since available and ready yung inyong pong mga data. And ang good thing pa, if meron kayong good record keeping or meron kayong logbook nitong mga kailangan na information, so mas accurate yung maibibigay nating data. So next po is yung mga in-house procedures on waste management, emergency response, and social engagement. So yung mga projects na nagkakandak po ng mga in-house mga trainings,
on waste management, and mga ganyan po, emergency response, social engagement. So pati po yun, sinasama po natin sa ating SMR. Okay, so for the overview of the SMR, excuse me, so kung makikita nyo po sa copy na binigay po sa inyo ni Ma'am Fe, basically po yung ating SMR lang is parang form lang siya, composed po of different modules. So each module po merong mga required na information. Okay, so before tayo po dun mag-proceed, meron pa tayong mga basic mga important information regarding sa SMR. So for the basic policy, so it is the policy of the state to uphold the right of the Filipino to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. So this modified SMR system po is being adopted by DENR as part of the compliance monitoring system of the department. So, syempre po as a regulatory agency, so hindi naman lang po enough na meron po tayong mga legal requirements. So, diyan po papasok yung ating mga permitting requirements, ganyan. So, very important din po sa amin, aside from doon sa ating mga legal requirements, is yung compliance po ng mga project. That is why, lagi po namin nire-remind na pag kayo ay na-issuean ng EC, pag kayo po ay na-issuean ng any permits, meron po yung mga conditions. Ibig sabihin po, hindi po natatapos yung responsibility natin, especially po kayo ng mga PCO, once na na-issuean na po kayo ng permit. So meron po yung mga conditions. Ibig sabihin po, meron pa po kayong kailangang i-implement all throughout nga po, hanggat nag-ooperate ang inyo pong project. So, i-check nyo po yung inyong mga permits pag na-issuean kayo kasi meron po yung mga conditions na tinatawag. And yun din po yung mino-monitor namin, kaya meron po kami regular monitoring na kinakandak para po i-check or i-verify kung ano po yung status ng inyong pong compliance doon po sa mga conditions. Excuse me. Okay. Kaya po very important sa amin yung compliance ng inyong pong project. So since po sobrang dami na din po kasi ng mga establishments. So, hindi din po ganun kadali namin na regularly ma-visit po kayo dun sa site. Although madami naman po kaming talagang napupuntahan yearly na mga projects or dun talaga sa site inspection, and meron din po kaming mga staff sa mga respective na mga provincial offices namin. So meron po kaming staff sa Cam Norte, Masbate, ganyan po. So they also conduct regular site inspection. Kaya lang, sobrang dami din po talaga ng mga firms or establishments. So, hindi po ganun kadali na ma-monitor lahat. That is why, in-implement din po itong SMR system as part po din ng compliance monitoring system ni DENR. Kasi po, by looking lang doon sa inyong SMR, makikita na po namin kung kamusta po ang status ng inyong pong environmental compliance. So, doon pa lang makikita na, okay, ito walang permit, or yung permits niya, makikita na sa SMR kung valid pa ba or expired na. So, yun po. At least na-check po namin or na-monitor namin kung if ever hindi man kami makapunta sa site, pwede pa rin naming ma-check po kung kamusta ang status ng inyong pong compliance sa requirements po ni EMB. Okay, so marami po kami actually mga ways to check yung or to monitor yung compliance. Yun na nga po, first is yung sa actual na site inspection. Then meron din po kami mga kinakandak na mga water sampling sa mga water body. So baka mamaya yung receiving water body pala ninyo polluted na, so pwede namin ma-identify, baka mamaya yung mga surrounding projects na nagdi-discharge doon, baka hindi comply. So, ganun din po yung isa din po yun sa means namin para ma-check yung mga compliance ng ating mga establishments or projects. And yun nga po, isa na din po itong ating SMR system. Okay. So ano po ba ang objectives nitong ating SMR? So first, it allows firms or establishments to demonstrate their compliance with environmental regulations. So ito nga po yung lahat ng batas from PD 1586. So yung PD 984 po dyan, siya na po yung ating RA 9275 or the Clean Water Act. So yung ating RA 6969 sa
toxic and hazardous waste, RA 8749 sa Clean Air Act, yung ating RA 9003, which is yung sa ating ecological solid waste management. Okay. So, sa side nyo po, pinapresent nyo yung inyong pong compliance with all these environmental regulations. And sa part naman po namin sa EMB, so it allows po EMB to confirm or validate that firms or establishments comply with environmental regulations or requirements. That is why po, lagi din namin ina-advise po na yung mga SMR po na sinasubmit nyo, make sure po na readily available po siya lagi sa site. Kasi once po na may nag-visit sa inyo na inspector or technical staff po from EMB and magkakandak ng monitoring or inspection, isa po sa unang hinahanap ninyong ating SMR. Kasi i-validate po doon kung kamusta yung, or i-validate tama yung mga information na nilagay natin. So, lalo yung sa ating mga hazardous waste, so syempre magre-reflect kayo doon kung ilan na yung quantity na meron kayo dyan. So, i-validate po yan kung kung nagtutugma po ba yung ating mga reporting doon sa actual na operation ng ating project or establishment. So, yun po yung objectives ng ating SMR. So, for the scope naman po, the modified SMR system shall be implemented nationwide, including areas under the jurisdiction of LLDA. So, all firms satisfying the criteria as enunciated po in Annex A and Annex B of DAO 26 series of 1992 are required to submit regular SMR. So, sino po ba yung kailangan mag-submit ng SMR? So, sabi po dito, lahat daw ng firms po na nakalagay sa Annex A and Annex B of DAO 26. So, ito pong DAO 26 series of 1992, ito po yung pinalitan nitong ating DAO 2003-27, which is yung ating SMR system. So, dun sa DAO 26 po, merong Annex A and Annex B. So, ito po actually yung nakalagay doon. So, yan po yung mga list of firms, livestock production, mining, food, beverage. So, baka isa po dyan yung project category nyo po. However, meron din po kasing nakalagay doon na yan, may note. Other industrial classifications not listed daw po above, but potential and actual source of pollution and requires the services of an accredited PCO are also required po to submit SMR. So kung ang inyo pong project ay potential and actual source of pollution and nangangailangan po ng isang accredited PCO, so automatic po kayo ay covered ng ating SMR system. So most probably po, since kayo ay nag-trainee para po magpa-accredit as mga PCO, ang inyo pong project ay required na merong PCO. Kasi hindi nga po tayo ma-i-issuehan ng any permit kay EMB na walang PCO. So kayo naman po nag-training para po secure din ng mga permits nyo kasi nga hindi kayo ma-issue. So ibig sabihin kung kayo ay kukuha ng permit, ibig sabihin ang project nyo po ay covered ng mga permitting requirements ng ating environmental laws. Kaya kung iisipin po, halos lahat po talaga ng projects ay covered nitong ating SMR system. And you are required to regularly and timely submit ito pong ating SMR. Okay, so ito po yung sa Annex A. So kung sa Annex A pa lang po, halos lahat na sinasabi covered ng ating SMR. So what more pa po dito sa Annex B? So mas mga ano pa pong requirement to. So yung firms daw po na may discharge volume of 100 cubic meter per day or more. Kaya lang dun pa lang nga po sa Annex A, covered naman na halos lahat. So yun po yung kaya yung halos lahat po ng projects ay kumbaga covered ng ating SMR system. Okay. So for the preparation po of SMR, so the SMR shall be in accordance with the prescribed format. So yan nga po yung binigay sa inyong e-copy ni Ma'am Fe po. So yan lang po yung form. So actually meron pong mga obsolete na part na dyan, kaya kaya lang wala pa po kasing binababang bagong format from the center. So yan pa rin po yung format na ginagamit since po nung na-issue itong SMR system nung 2003.
So nung lumabas po yung itong DAO 2003-27, yan na po yung naka-attach niyang format. And yan at yan pa rin po yung ginagamit natin hanggang ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, meron pa dyan yung PD984, which is napalitan na po siya nung ating RA 9275 or the Philippine Clean Water Act. Kasi yung Clean Water Act po natin is na-enact po siya 2004. So nauna po itong ating SMR na 2003. Kaya kumbaga hindi lang po na-update pa dyan sa ating SMR. Kaya lang yun nga po, wala pa kasing bagong form na binababa from the central office. So yan pa rin po yung sinusunod natin. So yan at yan din po yung makikita nyo sa online. Fill upan nyo lang. So mas madali na lang siya kasi mag-ano na lang tayo. Fill up na lang po tayo ng mga requirements online. Okay, so meron po tayo dito mga important details regarding pa sa preparation of SMR. So first, as a general rule, monitoring information and data are submitted to the DENR regional office concerned. So ito, wala na pong problema to sa ngayon kasi online na siya. So pag nag-register po tayo, in-register natin yung company natin, automatic po, ilalagay kasi natin yung kung saang region kayo located. So mararoute na siya doon sa regional office concerned. So dati po kasi nung manual pa, yung may mga cases na for example, merong mga head office. So dapat po kasi kung saang region located yung project, doon dapat sinasubmit yung ating SMRs. For example, nandito kayo sa Region 5, so sa regional office sa Rawis po sinasubmit o di kaya sa mga PEMO offices po natin or yung mga provincial offices natin. Okay, so next, information requirements of offices, units at the EMB Central Office should be coursed through the DENR regional office concerned. So direct requests for information, data, reports, and other submissions are strictly prohibited unless special circumstances warrant. So usually po, pag mayroong mga direct requests from the central office, actually hindi lang nga request or any communication po or any directive from the central office, madalas naman po kino-course through yan sa amin sa region, then kami po yung nakikipag-coordinate sa inyo. So parang madalang naman po yung mga direct na request for information from central, tapos direkta po sa inyo talaga sila hihingi. So usually po, dinadaan po yan sa amin sa region, then kami po yung nakikipag-coordinate po sa mga proponents and or sa mga PCO. Especially kung merong nire-request or kung merong directive, for example, to monitor or to check, ganyan po. Pero sabi naman dito, unless to may special circumstances warrant, like mga emergency or accident. Pero parang so far, wala naman po mga ganong direct request talaga from the center. Maliban po siguro yung mga projects na meron mga cases sa PUB. Ayan, meron sila, nakaka-receive sila ng mga order direct po from PUB. Although, kami furnish pa rin naman kami. Or meron namang iba, ay hindi rin pala kasi yung order sa amin pa rin pala and kami ang nagsiserve. So siguro baka may mga communication kayo, baka yung mga projects na may ang issuance ng ECC is central office, so yung mga ganun siguro, may mga direct na mga communication sa inyo. Pero usually talaga dinadaan lagi sa amin sa region. Okay? So for the submission naman po tayo of SMR. So all covered firms shall submit the SMR on a quarterly basis. Kaya nga po siya din tinawag na quarterly monitoring report. So by the way po dun sa may mga permits like permit to operate and discharge permit, so meron po dun sa condition hindi nawawala doon na yung regular submission of, baka mamaya ma-encounter nyo yung quarterly monitoring report. So yung minsan sa ECC, yung may mga lumang ECC dati na mga na-issue noon, ang nakalagay pa is parang submit a quarterly monitoring report, ganyan. So pag na-encounter nyo po yung quarterly monitoring report, automatic po. Ang tinutukoy nun is yung ating SMR. Tapos pag may nakita naman kayo na submit semi-annual monitoring report, so automatic po ang tinutukoy nun is yung ating CMR. Okay, so SMR covering systems in a quarter shall be submitted within 15 calendar days after the end of the said quarter as may be determined by the DENR regional office concerned. So sabi po dito, within 15 calendar days after the end of the quarter. So for example po, January, February, March. So dapat end na po ng quarter, so as early as April 1 and not later than April 15. So ganun po yun tayo, 15 days after the end of the quarter. So para sa first quarter natin na January, February, March,
ang submission natin will be April 1 hanggang April 15. Sa second quarter naman natin, ang submission is July. So July 1 to July 15. Tapos third quarter, October. Then yung fourth quarter natin, sinasubmit natin January. So take note po ng ating mga deadline. Kasi dati, ganyan yung mga na-encounter namin usually na mga late submission. Kasi noon nga, na personal pa sinasubmit yung SMR. So nakikita namin agad, so bakit late po? Ito sir, madam, ganyan. So sabi nila kasi ano daw, na overlook yung deadline. So parang feeling daw po nila, kakasubmit lang nila. So parang magsasubmit na naman. Kaya lagi po namin nire-remind na make sure po na meron kayo dyang note or kung paanong reminder, kung pwedeng kahit alarm po siguro sa inyo para ma-notify kayo na okay, malapit na naman yung deadline ng submission ng ating SMR. So good thing po ngayon, nung nag-pandemic, nagkaroon po ng moratorium regarding sa penalty ng SMR. However, anytime, although I think wala pa namang binababang memo from the central na i-lift na yung moratorium sa penalty. Kasi nung nagkaroon po nung pandemic, nagkaroon po tayo ng moratorium. So hindi po kami nagpe-penalize ng mga late and non-submission of SMR. Although dapat nakalagay pa rin doon sa memo na kahit may moratorium, dapat yung mga projects nagsasubmit pa din ng SMR. So kahit siguro late, ganyan, kailangan pa rin mag-submit. Pero kung ma-lift na po yun, anytime pwedeng ma-lift na yun kasi parang wala naman na po tayo sa community quarantine. So, balik na po tayo doon sa previous na penalty. So, nung bago mag-pandemic, I think 2019, may inissue po from the central na ang penalty na po is 19,500 for every failure yun to submit ng SMR. So, late submission is also considered as non-submission, lalo po kung may nag-inspect sa inyo. So, halimbawa, sakto, hindi pa kayo nakakapag-submit, tapos may nag-inspect. So, syempre, ang i-report doon is wala kayong submission. So, it's still considered po as non-submission and pwede kayong ma-penalize. Although, meron pa rin namang due process and pwede nyo naman pa rin mag-explain kayo. Bibigyan pa naman kayo ng time to explain po kung bakit hindi nakapag-submit, ganyan. So, ang penalty po noon, 19,500 for every failure po yun. So, imagine kung halimbawa, wala kayong second quarter, wala kayong third quarter, wala kayong fourth quarter. Kasi before po noon, ganyan din yung experience namin, merong mga projects na bultuhan po silang nagsasubmit. For example, January na ngayon, January 2023, submit pa lang yan lahat, sabay-sabay yung first quarter, second, third quarter nung preceding year, mga halimbawa, 2023, so first to fourth quarter ng 2022, sabay-sabay nila yung isasubmit. So noon po kasi, ang penalty is I think 50 pesos lang. Pag nag-renew kayo ng permit niyo, 50 pesos lang yung penalty. Kaya lang yung 2019 may na-issue. So I don't know, baka pag nag-lecture si attorney, so sa legal namin ma-presentin yung regarding sa penalty ng about sa SMR. But if I'm not mistaken, nung 2019, ang penalty is 19,500. Kaya lang meron po yan na para every 2 or 3 years, merong increase. So most probably, kung ngayon malilift na yung moratorium, nasa more or less 20,000 something na yan, yung magiging penalty natin for the non-submission of SM. So make sure na lang po para maiwasan natin yung problema, is i-observe na lang natin yung time frame. So kahit siguro hindi pa lifted, kasi baka mamaya hindi pala kayo aware na na-lift na. Although yung mga ganun naman po, pag merong mga directive and information from the central, pinopost namin yan either sa website or sa Facebook, official Facebook ni EMB. Kaya lagi din po namin ina-advise sa inyo po to check po or to browse po yung website ni EMB kasi marami pong mga latest na mga updates po doon na pinopost kami. And even yung official Facebook page po namin. So maganda po na naka-follow din kayo doon. Kayo po siyempre as mga PCO para at least nabibigyan ng update. Kasi meron po talaga from time to time na binababang mga directives sa central. For example, yun nga yung sa air, yung mga pag nagkakandak ng stock emission testing, marami na naman silang bagong mga requirements. So, ganun po. So, pinopost namin po yan sa aming website. Kaya maganda po na from time to time, nabivisit nyo din po yung website ni MB5. And yun nga, yung Facebook page po na pa-follow nyo po para at least updated po kayo sa mga
sa mga information. Especially pag meron nga po mga bagong memo or bagong mga um, tawag dito, yan, directive. Okay, so going back sa ating deadline, so yun nga, 15 days. So tandaan na lang po natin yun. Basta ang deadline ay April, ang mga pasahan po niyan is April, July, October, and January. So, reminder din po pala, kasi yung, bawa yung sa inyo, may mga permits. Pag nag-renew po kayo ng inyo pong permit, discharge permit or permit to operate, required po na i-attach yung copy ng submitted na SMR. So, pag hindi kayo nagsasubmit ng SMR, affected din po yung inyong renewal ng inyong mga permits. Kaya make sure po na regular din ang ating submission ng SMR. And for the information din po ng lahat ngayon kasi sa online na. So make sure po yung, ewan ko baka meron sa inyo yung mga dati na hindi pa alam, and advice na din para dun sa mga bago pa lang mag-a-apply. Ngayon po kasi sa online, di ba may OPMS na po, online permitting. Yung mga late submission, late application ng renewal, automatic po, dun pa lang sa online is may marireceive na kayong NOV. So dati-dati po kasi 'di ba, ang NOV pwede kayong maka-receive or notice of violation pag may nag-inspect po sa inyo sa project, then na found out na okay, expired ang inyong permit. Wala kayong ganito, wala kayong ganyan. So kaya kayo na-issue ng notice of violation. So ngayon po, mas mahigpit na pag late po ang inyong late ang application nyo, for example, ng renewal. Pag late po kayo nag-apply sa online, automatic po, expect nyo may marireceive na kayo sa online na notice of violation. So, pwede na kayong ma-penalize agad-agad, or although may ano pa din naman, syempre, bibigyan pa rin kayo ng time to explain. Kaya lang, di ba, alam ko naman po sa part ninyo na yun po yung iniiwasan natin, maka-receive po ng NOV or notice of violation. Kaya ngayon po, yung iba, nagugulat na lang na may NOV. Agad-agad po kasi yun. Pag, halimbawa, ang date ng expiration ng inyong permit is this month, tapos mag-apply kayo next month, automatic po yun. May marireceive na kayo na NOV sa OPMS or sa online permitting. Kaya make sure po na check din natin yung ating expiration ng mga permits. So dati kasi, although dati pa naman ina-advise na dapat 30 days po prior sa expiration ng ating mga permits, nag-apply na po tayo ng renewal. Kaya lang marami po din na kaming na-experience na yun nga. Siguro yung iba, hindi din nila napapansin na malapit na pala mag-expire. Pero kung kayo po, as PCO, kayo talaga ang nag-monitor and nagsasubmit ng SMR, makikita nyo po yun. Kasi quarterly kayo nagsasubmit, nagpe-prepare ng SMR. So doon pala makikita nyo na, okay, malapit na pala mag-expire yung aking permit. So siguro yung iba, pag may ibang tao kasi minsan na siguro nag-assist ng pag-prepare ng SMR, kasi wala naman na po sa amin, basta kayo mag-submit ng SMR. Kung meron kayong ibang in charge regarding sa mga details or data ng SMR, as long as PCO, alam nyo po yung information na kaya nyo i-justify kasi kayo po yung mag-justify niyan just in case merong inquiry or concern si region. So okay lang naman po yun sa amin. Kaya siguro yun lang yung nakikita namin. Pag hindi kasi kayo yung actual talagang nagpe-prepare ng inyong SMR, so hindi nyo na monitor din like yung ganyan po, mga expiration ng permits, yung compliance sa ECC conditions. So yun din yung kinaganda po pag hands-on kayo sa inyo pong mga monitoring reports. Kasi mas namo-monitor nyo po talaga yung yung compliance ng inyo pong mga projects. So, yun po. Yun lang. Wala lang. Naalala ko lang, reminder lang po doon pag renew kayo ng inyo pong mga permits. So meron kasi iba, sinasabi nila, may mga lacking documents pa. So okay lang po yun. Basta dapat kung may pasok nyo na yun sa online, kasi kung meron lacking documents, ibabalik naman yun sa inyo eh. Kaya huwag kayong mag-rely po na, saka na nga namin i-apply ito pag kumpleto na ganyan. So basta po makita kasi ng office na merong pong effort sa part nyo or meron naman kayong ginawa naman na para lang makaabot doon sa pag-apply ng inyong renewal. So, mas maganda po yun na may apply na lang natin agad sa online. Kesa naman po, ganun nga, maabutan kayo ng expiration, tapos sa kanya pinasok sa online, then yun na, ang mangyayari po nga is, pwede na kayo maka-receive ng
notice of violation, which is kailangan nyo din i-replyan. So yun din po, advice din po sa mga nakaka-receive ng nakaka-receive ng NOV. So wag po kayong matakot. Although alam ko naman kasi yun talaga po yung initial reaction. Marami talagang tatakot agad pag nakaka-receive ng NOV. Kaya lang po, doon naman sa NOV, kung titignan niyo po yung sa last part, meron pong nakalagay din naman doon na dapat po mag-submit agad kayo ng letter reply within, I don't know kung ilang days, hindi ko alam kung 7 or 10 to 10 days to submit po your position paper or yung reply nyo po doon sa NOV. So, pwede naman pong i-consider yun kasi na-evaluate naman po yun ng liga. So, hindi naman agad-agad po penalty, ganyan. So, mas mahirap po yung patatagalin nyo pa po sa inyo yung NOV na wala kayong reply. Kaya dapat po, mas maaga, mas maganda na makapag-submit po agad tayo ng reply para at least nakikita din po ng legal or sa office na, okay, meron naman talaga tong will to comply. Nagkataon lang siguro na ganito, ganyan, nagkaroon ng problem. Kaya mas maganda po na pag kung makareceive man po tayo ng any notice or siguro any communication nga na kay EMB, lalo yung mga kailangan ng reply, mas maganda po na mag-submit agad po tayo ng ating reply as soon as possible or within po doon sa time frame na binigay. Kung binigyan po kayo ng 10 days to submit your letter reply regarding sa NOV. So dapat makapag-submit agad tayo ng reply kung bakit po bakit hindi kayo kailangan i-penalize. Okay. So for the evaluation po of SMR, so pag nasubmit niyo na po 'yon sa amin, so dati po kasi nung manual pa, ang ginagawa po is pagpunta sa office, nagkakandak po kami ng procedural review. So chine-check po namin kung lahat po ng mga data, lahat ng information may entries. So mahirap po kasi yung mga blank entries. So yun po, dati yun na yung naging problem nung nag-manual pa. Kasi pag may mga blank entries, hindi namin alam kung blank ba siya dahil hindi applicable sa inyo or blank siya dahil hindi nyo lang na-miss yung lagyan or nakaligtaan yung sulatan yung entry na yun or blank siya dahil sinadyang hindi lagyan, parang ganun po. So, yun po yung problem namin sa pag-evaluate noon nung manual pa, yung mga blank entries. Kaya po dati, pag nag-submit sa office, so magkakanda kami ng procedural review to check lang po kung lahat po ay may or may warang mga blank po na naiwan sa form. So ngayon, yung kinaganda naman sa online kasi I think parang hindi naman siya magpo-proceed pag wala yung mga pag hindi niyo nalagyan ng entry. Kaya maganda din. So hindi naiwasan na yung mga problem sa mga blank entries nung nag-shift na po tayo sa sa online. So sabi po dito, EMB shall complete the technical and substantive review of the submitted SMR within 15 working days. So we are given po 15 working days to conduct po yung aming technical and substantive review ng ating mga submitted na SMR. So pag wala pa po kayong na-receive na communication after within 15 working days, so deemed as approved na po yung So ngayon po kasi pag evaluate namin, check namin agad kung sufficient or deficient. So agad-agad may ma-receive po kayo sa email. So kung deficient man siya, nandun naman yung reason bakit siya deficient. So kailangan nyo lang siguro i-resubmit, tapos i-submit nyo lang kung ano man yung reason kung bakit siya naging deficient. So dito kasi noon, nung manual pa, may pinapadala po kaming notice of deficiency. So yun din yung problem noon, meron kaming papadalang notice of deficiency. Magsasubmit na ulit ng panibagong quarter ng SMR hanggang yung submission na panibago, hindi pa rin nare-receive yung notice of deficiency namin nung sa previous. Kaya at least ngayon, mas maganda nung sa online na kasi yung feedback ko mas mabilis sa email. Kasi agad-agad. Kasi dati lalo yung mga projects na nasa remote area. So, syempre, mahirap din sa kanilang maka-receive agad-agad ng mga ganong communication. Kaya mas, matagal yung kung ano man yung kailangan pang i-submit nila. Yun nga, hanggat sa nagsasubmit na naman ng panibagong SMR, hindi pa rin na-receive po yung notice of deficiency namin na pinadala. So, sabi po dito, absence of action
or communications from the DN Region Office concerned within po dito sa 15 days shall be deemed as acceptance na po ng yung SMR submitted. So doon naman po sa online, makikita niyo naman kasi yung status doon kung for evaluation siya, kung sufficient or deficient. So naman kung wala pang action or absence of communication galing sa amin within 15 working days is deemed as acceptance na po ng inyong SMR. So pwede rin po kayo actually mag-follow up naman. So later po, papakita natin sa online kung paano yung process niya. Okay? So for the confidentiality po, so upon completion of VNB's evaluation ng inyo pong mga submitted SMR, so SMRs daw po are considered na as public documents. Although sa RA 6969, meron kasi pong mga guarantee of confidentiality of specific business information doon. So still in effect pa rin naman po yun, kahit considered as public document na siya. So access to these documents is through a written request. So for example, gusto niyo po maka-secure ng copy ng inyo pong SMR, pwede po kayong punta sa office or mag-submit lang po ng written request, and meron lang po dun kasing procedure regarding sa FOI or Freedom of Information na parang kailangan nyo lang i-accomplish. And parang may minimal fee lang para yata sa photocopy. So, madali lang naman actually. Basta dapat may written request po kung gusto nyo mahingi ng copy ng SMR. Okay, so may question pala si Sir. So, saan po saan or anong site po pinapadala yung NOV? So actually po, pag yung sabi ko, na-mention ko kanina na sa permitting, sa online po, pag binalik po sa, hindi ko naman alam, basta ibabalik po yun sa inyo, sa OPMS, sa online, doon na po din agad-agad pinapadala yung NOV if ever na kayo po ay magre-renew ng late. Pero yung usual na, for example, may nag-inspect, tas merong violation, pinapadala po yun, mini-mail. Or minsan, pag merong email yung company, binibigyan ng advance copy. Pero parang ang practice ay, po yun, mini-mail yung NOV. So, registered mail po yun sa inyo, pag yung usual. Pero yung nga po yung na-mention ko kanina na, halimbawa, nag-apply kayo ng late, automatic po sa online yun. So, halimbawa, may nagpunta din sa inyo, tapos na sa kanyo na laman, okay, late na pala kaya magre-renew na kayo, automatic pag nag-apply kayo sa online, most probably may marireceive na po kayo doon na notice of violation. So sa OPMS din po yun. Doon po sa system mismo, pag pag nag-register. So siguro yung iba dito na meron ng OPMS. So doon lang po yun. Parang kung ibabalik lang sa inyo yung application nyo. Kasi di ba sinasabit nyo po yun. Then ibabalik sa inyo ni EMB. Then doon na naka-attach. Parang alam ko, doon na naka-attach yung inyo pong NOV if ever na late po ang inyong application for renewal. So, yun po yun. So, dalawa po kasi yung way. Yun po yung isa sa OPMS, then yung isa yung usual na NOV pag halimbawa may nag-inspect po sa inyo doon sa project, which is yun nga po yung registered mail. Okay, so we proceed na po sa ating online submission ng ating SMR. So ito po yung na-mention ko kanina na nag-issue po kami ng notice sa public na dated po yan, September 15, 2022. So last year na na yung office po will now only accept and recognize SMR submitted through the online SMR system. So kasi syempre minsan po may nagsasubmit pa din through email kasi dati nga po inaalaw pa rin namin yung i-scan niyo yung SMR nyo, as long as notarized, pwede nyo i-send sa email. Kaya lang, yun nga po, dahil merong directive from the central na dapat lahat po sa online SMR system na mag-submit. So, nag-inform din kami na if ever na merong mag-submit through email, so hindi po yung i-recognize. Kasi syempre, hindi din naman po namin makontrol. Baka mamaya may mag-submit ng email. Meron nga iba, nag-ano pa din, courier, mga LBC. So, syempre, i-receive pa din yun. Kaya lang, yun nga po, kaya nag-issue kami na notice na hindi po yun i-recognize. Ang i-recognize ng pong submission is yung doon po sa ating online SMR system. Okay. So yan po, September yun na-issue, kaya nung nag-submitan ng third quarter, October last year, dun po talaga halos
na halos nag-crash yung system kasi nabigla din lahat na yun na lahat kasi online na kasi may mga pumupunta sa office, binabalik namin, hindi na namin nire-receive kasi nga kailangan doon na po tayo sa online. Kaya lang ano mas so far sa ngayon pala um, ano naman na okay na yung ano, mas na-improve na yung ating ano system kasi nga dati siguro dahil nga na-overwhelmed yung ating hindi kinaya pa noon yung talagang sabay-sabay yung October nung last year eh. Kaya lang so far nung ano naman nung December at yung mga recent ngayon na submission ng online SMR, parang ano naman wala nang nagiging problem regarding sa ano sa system. Although, syempre online yan from time to time po talaga merong mga ano mga downtime or may mga maintenance activity sa central office kasi mas ini-improve pa po talaga yung system. So, meron pa din namang mga ganun. Kaya, na-advise din po namin na please kung magsasubmit po kayo ng inyong online SMR, wag po kayo doon sa malapit sa deadline. Kasi syempre, expect nyo po talagang nandyan yung sabay-sabay na ano na magsasubmit. Kaya kung mas maganda na siguro first week nung after ng end ng quarter, doon kayo submit ng SMR para at least meron pang time kasi meron yan mag-i-email na sa amin kasi magsasubmit siya on the 15th. Ma'am, hindi po ma'am, ganito po ba, mabagal yung system, hindi makaproceed, ganyan. Eh, syempre deadline na yun, so worried na siya na baka mamaya hindi siya makaabot yun sa deadline. Kinaumagahan, malilate na yung submission niya. Kaya make sure po na at least kung para may allowance kayo, baka mamaya meron ng problem sa system, so ganun. Wag po kayo doon sa malapit sa deadline or wag kayo lalo sa 15th ng 15th of the month nung submission, April, July, October, tsaka January. Kasi nga po yung naging problem niya. Siyempre, online yan. So, pag sabay-sabay din po na gumagamit, although na-address na din naman yung ganyang issue, kaya lang, expect nyo na may possibility ganun talaga po yung ma-encounter. Okay? Kasi ang kinaganda din naman po dito, kahit hindi nyo pa i-submit, pwede nyo na unti-untiin yung so mamaya makikita nyo din, pwede pa unti-unti, mag-prepare na kayo, then isa-submit nyo na siya, para pag halimbawa, tapos na yung quarter, so siguro kahit first week, since na-umpisahan nyo naman, meron na kayong mga initial na mga input nun sa SMR nyo, so mas madali nyo masasubmit agad-agad. Kahit siguro, pa lang, so first week pa lang after the end ng quarter, masasubmit nyo na. Lalo yung mga konti lang naman yung mga ini-input po doon. So, ganun po. Okay, so for the goals po ng ating online SMR system, so first, efficient SMR filing system for both EMB and establishment. So, syempre, lalo po sa amin na nung dati na na manual pa, na kapag pag-submitan na halos gabundok na po yung mga paper na dumadating sa amin, lalo pag mga 15 na, malapit, deadline talaga, sabay-sabay po yan. Kaya, nahirapan din po yung, namin, filing system, lalo sa records niya, dahil sobrang dami talaga. Kaya, nung nag-online tayo, so mas naging efficient na kasi, wala na tayong hard copy. So, nasa system na lang. So, meron na din pong centralized database ng SMR. Kasi dati, sa sobrang dami po ng project sa amin, naghahati-hati po kami niyan per province. Kasi hindi po talaga kaya ng isang tao i-handle. So, sobrang dami yung ganyan database na i-encode mo pa lahat-lahat. Pa isa-isa yung nagsa-submit. So, ang ginagawa namin is, hati-hati talaga kayo per province para lang database yun lahat. Kaya lang ngayon, since nga nag-online na, so mas centralized ng database, kaya anytime pwede namin ma-access yung database from Sorsogon, Albay, ganun po. So yun po yung maging goal talaga din itong ating SMR system. So faster summarization of data, kasi pero meron po mga data, excuse me, na kinokolate, lalo po yung sa hazardous waste. So kinokolate po yung mga data sa sinasubmit yung SMR. So, mas madali na yung summarization ng online na. Okay. Quicker and more efficient evaluation of environmental compliance. So, sa side din po namin yun, mas madali and mas magiging efficient na yung evaluation. Kasi nga, unlike dati po talaga na
ganyan kakapal, mag-evaluate ka. So, syempre, by the end of the day, nakaka-evaluate mo nun, siguro hindi na ganun ka, kasi sobrang, nakakapagod pong i-evaluate, isa-isa yun, tapos i-encode mo pa. Siguro yung makasampu ka lang, or 20, baka yung panghuli mong i-evaluate, hindi mo na ganun ma-check talaga dahil sa sobrang dami ng kailangang isa-isahin. So, unlike ngayon na nag-online na, mas madali nang i-browse yung yung mga information and data na i-check.